Ang pangalan ko ay Maya, at ito ang kwento kung paano ang aming tahimik na buhay sa probinsya na napapalibutan lang amoyng dayami at walang katapusang putaang mamanok ay biglang nabalot ng isang hiwagang mas madilim pa sa pinakaitim na gabi. Sa aming pamilya, ang buhay ay simple lang, umikot sa aming maliit na poultry farm. Ang bawat araw ay may halos pare-parehong ritual. Pagising sa umaga, pagpapakain sa mga alaga, at pagsapit ng hapon, ang pinakamahalagang gawain, ang pag-uri ng itlog. Dun sa maliit naming bodega, sa ilalim ng liwanag ng isang bumilya, isa-isa naming itinatapat sa flashlight ang mga itlog. Dito mo malalaman kung ang hawak mo ay balot o panoy. Ngunit ang simpleng gawain ito ay laging may kasamang katatawanan dahil sa aking lolo Kiko. Pakikuha ng isa pang flashlight diyan, Marco. Mahina na kasitong sa akin baka mamaya lahat ng panoy maging balot sa paningin ko. Narinig ito ni Lolo Kiko mula sa kanyang upuan sa di kalayuan. Ano raw? May manananggal na lumilipat sa kalangitan. Nasaan? Aba, delikado iyan. Kukunin ko ang aking ita. Sabay kaming napatingin ni Marco at napakamot sa ulo. Lolo Kiko, ang sabi po ni Maya, flashlight daw po. Hindi po manananggal. Malakas na sabi ni Marco malapit sa tenga ni Lolo. Flashlight pala. Ang layo naman sa manananggal. Akala ko ay may babakan na. Mahirap na. Baka maubos ang manok natin. Siya naman si Lola Elia, ang aking lola na laging may dalang pasensya para sa asawa. Kiko, hayaan mo na ang mabata, diyan at baka kung ano pa ang marinig mo. Halika na at mahanda ka ng hapunan. Si Marco naman, sanay na sa aming pamilya. Siya ang aming pinakakatiwalaang driver at katuwang sa lahat ng mabibigat na gawain. Para na siyang nakatatandang kapatid sa akin. At siya lang yata ang may sapat na lakas ng boses para kausapin si Lolo nang hindi naubusan ng hininga. Ganon lang ang takbong ang buhay namin, payapa, punong sipak, at mga nakakatawang sandali. Hindi namin lubos akalain na ang isang bagong order ng itlog, isang pagde-deliver sa isang lugar na hindi pa namin napupuntahan, ang magiging simulang isang bangungot na gigising sa mga natutulog na nilalangang kadiliman. Kinabukasan, maaga kaming nahanda ni Marco para sa isang malaking delivery. Ayon kay Lola Elia, may isang bagong bukas na tindahan sa kabilang barangay na umorder ng 5 kahon ng balot at 5 kahon ng panoy. Isang malaking benta para sa amin, kaya naman masaya kaming umalis kasama ang dalawa pa naming katulong na sina Kuya Rico at Kuya Ben. Habang tinatahak namin ang daan, hindi ko maiwasan ang mamangha. Ngayon lang ulit ako nakalayo sa aming lugar. Ang sabi ni Kuya Marco, sa may bandang dulo raw na iyon ang tindahan. Kulay berde daw ang pintura kaya madali lang makita. Habang papalapit kami, napansin namin ang isang kumpuangang tao sa gilid ng daan. Nagtaka kami dahil mukhang mayroong malaking kaguluhan. May matanot na pilit na pinapalayo ang mga usisero. Ano kayang nangyayari doon? Kuya Marco, tanong ko habang dahan-dahan niyang itinabi ang aming malit na truck. Ewan ko, puntahan natin para malaman. Huwag kang lalayo sa akin, bilin niya. Bumaba kaming dalawa at sumingit sa mataw. Doon, tumabat sa amin ang isang nakakapangilabot na tanawin. Mayroong higaan na gawa sa kawayan at sa ibabaw nito ay may nakahigang isang lalaki na tinatakpan ng puting kumot. Ngunit ang kumot ay may malaking bahit ng dugo sa bandang tiyan. At sa pagdaan ng matanot sa aming harapan, bahagyang nahawi ang kumot. Napasinghap ako sa aking nakita. Ang tiyan ng lalaki ay halos gutay-gutay na parabang sinalakay ng isang mabangis na hayop. Narinig ko ang mabulong-bulungan sa paligid. Grabe naman ang gumawa niyan, parang walang awa. Sabi nila, may nakita raw na mahahabang hiblangang buho sa tabingang bangkay. Buho daw ng babay. Imposible namang babay ang may gawa niyan, napaka-brutal. Naramdaman ko ang pahawa ni Kuya Marco sa braso ko. Maya, tara na. Huwa mo nang tingnan. Baka mapanaginipan mo pa iyan. Sumunod ako sa kanya pabalik sa truck. Ngunit ang imahe ng bangkay at ang masalitang narinig ko ay nakatatak na sa isip ko. Sino ang may kakayahang gumawa ng ganoong kalaking pinsala? At bakit may buhok ng babae sa lugar ng krimen? Nagpatuloy kami sa pagmamaneo at ilang metro lang mula sa pinangyarihan ng kaguluhan, natanaw na namin ang isang tindahan na sariwang-sariwa ang berdeng pintura. Ito na siguro iyon. Ipina ni Kuya Marco ang truck sa tapat at bumaba kami. Isang babae ang lumabas mula sa loob ng tindahan upang salubungin kami. Natigilan ako. Ang kanyang ganda ay hindi pangkaraniwan. Mayroon siyang kutis na parang porselana, mahabang buhok na itim at alon-alon na abot hanggang baywang at mga matang malalim at tila nangungusap. Sa aking tantiya, nasamga 30 taong gulang pa lamang siya. Kayo ba ang galing sa Kiko's Poultry Farm? Tanong niya sa isang malambing na boses. Ako si Senyora Isabela.
Kanina pa ako naghihintay sa inyo. Opo, kami na nga po. Mabilis na sagot ni Kuya Marco na tila nabiyani rin sa ganang aming kausap. Ako po si Marco, at ito naman po si Maya, apo nga may-ari. Isang matamis na ngiti ang isinukli sa amin ni Senyora Isabela. Tamang-tama ang dating ninyo. Marami na ang naghahanap ng balut. Hali kayo, ipasok ninyo na sa loob. Tinawa ni Kuya Marco sina Kuya Rico at Kuya Ben at sinimulan na naming ibaba ang makahon ng itlog. Napakabait ni Senyora Isabela. Inalo niya kami ng malami na tubig at kinausap na parang matagal na kaming makakakilala. Ngunit sa kabilang ng kanyang kabaitan at magandang pakikitungo mayroon akong naramdamang kakaiba. Isang uringang kaba na hindi ko may paliwanag. Habang inilalapag namin ang huling kahon, tinanong ko siya. Pasensya na po, senyora. Ano po bang nangyari doon sa unahan kanina? Nakita po kasi namin. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ay, isang malagim na pangyayari. Isang kawawang. Magsasaka ang natakpuang patay. Ang sabi nga mataw. Isang aswang daw ang may gawa. Aswang? Gulat na tanong ko. Ngumiti lang si Senyora Isabela. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mamata. Iyon ang sabi-sabi. Alam mo na, sa mga probinsya, maraming kwentong kababalagan. Pero sino ang maniniwala sa mga iyon sa panahon ngayon, hindi ba? Pagkatapos naming mag-ayos, nagpaalam na kami. Habang paalis ang truk, hindi ko maiwasang lingunin ang tindahan ni Senyora Isabela. Nakatayo siya sa labas, kumakaway, na may ngiti pa rin sa kanyang malabi. Sa isip ko, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Isang brutal na patay sa umaga at isang napakagandang babae na nabukas ng tindahan sa parehong araw at sa parehong lugar. May koneksyon kaya ang dalawang pangyayari o baka naman dala lang ito na aking pakabigla. Ang alam ko lang, ang araw na iyon ay simula ng pagbabago sa aming tahimik na buhay. Simula nga katanungang magdadala sa amin sa isang katotohanang mas nakakatakot pa kaysa sa anumang kwento nga aswang na narinig ko. Habang tinutulungan ko si Kuya Marco na ayusin ang matre nga itlo sa loob ng tindahan ni Senyora Isabela, hindi ko maalis ang aking mamata sa kanya. Bawat galaw niya ay punong grasya at ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig. Ngunit sa likod ng perpektong imahe na iyon, mayroong isang bagay na bumabagaba sa akin. Isang pakiramdam na parang nanonod akong isang napakagaling na pagtatanghal at hindi ko alam kung ano ang tunay na nasa likod ng entablado. Ang aking pag-isip ay natigil nang may isang anino na tumama sa sahig ng tindahan. Napatingin ako sa labas sa kabilang panik ng kalsada. Doon, nakatayo ang isang babae. Siya ang kabaliktaran ni Senyora Isabela. Ang kanyang damit ay simple at tila lumana. Ang kanyang buhok ay magulo. At sa kanyang mukha ay may isang mahabang peklat na nagsisimula sa kanyang kaliwang kilay at bumababa hanggang sa kanyang pisngi. Nakakatayo lang siya roon, hindi gumagalaw. At ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitis sa tindahan namin na parabang may malalim na galit siyang kinikimkim. Maya-maya, may dumaan na dalawang matandang babae. Nang makita nila ang babaeng may paklat, bigla silang nagbulungan ng malakas. Sapat ng para marinig naming nasa loob ng tindahan. Ayan na naman siya. Walang ginawa kundi tumayo diyan buong araw. Nakakatakot ang itsura. Oo nga. At narinig mo ba ang balita? Siya raw ang numero 1 suspek sa pagkamatay ni Mang Cardo. Ang sabi nga mga tanot, may nakakita raw sa kanya kagabi na pakyat mula sa ilok punong putik ang katawan. Tiyak na may ginawang masama iyan. Napalunok ako. Siya pala ang pinaghihinalaan man tao. Ang babaeng may paklat, naramdaman ko ang paglapit sa akin ni Senyora Isabela. Sinundan niya ang direksyon ng aking tingin. Ah, siya ba? Nakita mo rin pala siya. Ang pangalan niya ay Elena. Bago lang siya sa lugar na ito. Malumanay niyang sabi na may bahit ng awa sa kanyang boses. Sabi po nila, siya daw po ang... Hindi ko na natapos ang aking sasabihin. Tumango si Senyora Isabela. Iyon nga ang sabi-sabi. Mula nang dumating siya dito, maraming nagreklamo na nawawala ang kanilang nga manok. At ngayon, ito namang nangyari kay Mang Cardo. Kawawa naman, pero mahirap talagang pakatiwalaan ang hindi natin kilala. Idinagdag pa niya na parang isang lihim. Ang sabi pang iba, yang paklat niya sa mukha, nakuha niya raw iyan nang subukan niyang pasukin ang isang bahay sa dati niyang bayan. Nahuli raw siyang may-ari at tinaga sa mukha para makatakas. Hindi ko alam kung totoo, pero iyon ang kumakalat na kwento. Lalong tumindi ang kaba sa aking dibdib. Ang masalita ni Senyora Isabela ay tila nakpintangang isang imahe ni Elena bilang isang masamang tao, isang kriminal na nagtatago sa aming bayan.
Sakto namang pumasok si Kuya Marco para kunin ang isa pang tray. Napansin din niya si Elena at ang masasamang tingin na ibinibigay sa kanya ng gadumaraan. Kawawa naman siya, Kuya Marco. Siya daw ang pinagbibintangan, sabi ko. Tumingin si Kuya Marco kay Elena, pagkatapos ay sa mga taong humuhusga sa kanya. Sa mukha ni Kuya Marco, nakita ko ang awa. Hindi tama yan. Hindi porket may paklat siya at bago lang dito ay siya na agad ang may kasalanan. Kakausapin ko siya. Huwag! Kuya Marco! Baka mapano ka pa, pigil ko sa kanya. Dala na rin ang takot mula sa mga kwento ni Senyora Isabela. Ngumiti lang siya sa akin. Hindi naman ako mananakit. Magtatanong lang ako kung okay lang siya. At bago ko pa siya mapigilan, tumawid na siyang kalsada dire-diretso papunta kay Elena. Mula sa pintuan ng tindahan, pinanot ko sila. Nakita kong naksalita si Kuya Marco. Si Elena ay hindi man lang lumingon sa kanya nung una. Ang mamata niya ay nanatiling nakapako sa tindahan. Kay Senyora Isabela na ngayon ay nakatayo na sa tabi ko. Ngunit nagpatuloy sa pagsasalita si Kuya Marco. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang humarap sa kanya si Elena. Hindi ko marinig ang kanilang pinausapan. Ngunit nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Kuya Marco mula sa pagiging palakaibigan hanggang sa pagiging gulat at pagkadismaya. Biglang tumalikod si Elena at naglakad palayo ng walang paalam. Naiwan si Kuya Marco na nakatayo doon tila hindi makapaniwala sa nangyari. Ilang sandali pa, bumalik siya sa amin na kamot-kamot ang ulo. Oh, anong nangyari? Tanong ni Senyora Isabela na may ngiti. Sinubukan ko lang naman siyang kausapin. Tinanong ko kung kailangan niyang tulong, pero ang sabi niya sa akin, saglit siyang tumigil. Ano ang sabi niya? Tanong ko. Ang sabi niya, huwag daw akong makialam. Isa, raw akong peste. At umalis na siya. Napanganga ako. Bakit ganun kasama ang ugali niya? Isang tao na nga ang nag-along tulong, pero ganun pa ang isinukli niya. Ang kabaitan ni Kuya Marco ay sinuklian ng panginsulto. Dahil doon, mas lalo akong naniwala sa masinabi ni Senyora Isabela. Si Elena ay hindi lang mukhang nakakatakot, kundi masama rin ang ugali. Pagkatapos naming mag-ayos, umalis na kami. Habang nasa biyahe pauwi, tahimik lang kami ni Kuya Marco. Alam kong iniisip pa rin niya ang nangyari. Sa aking isipan, naglalaro ang dalawang mukha. Ang mukha ni Senyora Isabela na punong kabaitan at ang mukha ni Elena na punong galit at may peklat. Sino sa kanila ang nagsasabing totoo? Sino ang tunay na biktima at sino ang tunay na kontrabida? Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang simpleng baryo na ito ay may itinatagong malihim at kami sa aming simpleng pakde-deliver ng itlog ay tila napasok sa gitna ng isang misteryong hindi namin naiintindihan. Pagdating namin sa bahay, nadatnan namin si Lola Elia na nag-alalang naghihintay sa may bintana. Ang usapan kasi ay isang mabilis na delivery lang, ngunit inabot na kami ng tanghalian. Agad niyang tinanong kung bakit kami natagalan at kung may nangyari bang masama. Habang kumakain kami ng pananghalian, ikinuwento namin ang lahat. Mula sa nakahandusay na bangkay sa daan hanggang sa napakagandang si Senyora Isabela at sa babaeng may peklat na si Elena. Si Lola Elia ay nanahimik lang habang nakikinig. Ang kanyang mukha ay punong pag-alala. Si Lolo Kiko naman, na kanina papilit na pinakikingan ang usapan, ay biglang naksalita. Ano raw? Yung babaeng may peklat? Nagtitinda ng tinapay na may lason? Abay dapat ipahuli agad sa pulisyan, baka marami ang mamatay. Halos mabilaukan ako sa aking kinakain habang si Kuya Marco naman ay napabugang hangin. Lolo, wala pong tinapay na may lason. Ang sabi po namin, ang babaeng may peklat ang pinagbibintangan na pumatay sa lalaki. Napakamote si Lolo Kiko sa ulo. Ah, pumatay. Akala ko lason, pero delikado pa rin. Huwag na kayong babalik dun. Baka kayo ang gisunod. Matapos ang aming kwentuhan, nagpatuloy kami sa aming magawain. Pinilit kong alisin sa isip ko ang maganangyari. Ngunit ang imahang makasalungat na mukha ni Senyora Isabela at Elena ay pilit na bumabalik. Pagsapit nga alas 4 ng hapon, habang naayos kaming nga itlog para sa delivery kinabukasan, biglang tumunok ang aming lumang telpono. Si Lola Elia ang sumagot. Hello, Kiko's Poultry Farm. Sino po sila? Sandali siyang natahimik. Ah, kayo po pala, Senyora Isabela. Kumusta po? Napansin ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Lola. Mula sa pagiging kalmado, napalitan itong gulat. Ano? Ubos na? Paano? Kakaiwan lang namin diyan kaninang umagangang 10 kahon. Sigurado po kayo? Impossible naman yata yon. Muli siyang natahimik tila hindi makapaniwala sa naririnig mula sa kabilang linya. Opo. Sige po, sasabihin ko sa kanila.
Ibinaba ni Lola ang telpono at tumingin sa amin ni Kuya Marco na may halong patataka at hindi may paliwanag na kabe. Si Isabela. Ubos na daw lahat ng itlog. Lahat ng 10 kahon na ibenta niya sa luplang ng ilang oras. At gusto niyang magpa-deliver ulit ngayon din. Kung maari daw, doblehin ang dami dahil marami raw ang bumibili pagsapit ng gabi. Sabay kaming napanganga ni Kuya Marco. Impossible, Lola. 10 kahon, halos 1,000 piraso ng itlog yon. Kahit ang pinakamalakas nating suki sa bayan, inaabot ng 2 o 3 araw bago maubos yon. Paano niya nagawa yon sa luplang ng kalahating araw? Hindi ko rin alam. Pero yon ang sabi niya. Mukhang toto naman dahil gusto pa niyang umorder ulit. Malaking pera ito, Marco, Maya. Ang isip ko ay naguluhan. Sa isang banda masay ako dahil malaki ang kikitain ng aming negosyo. Ngunit sa kabilang banda, may isang boses sa loop ko na nagsasabing may mali. Mayroong mali sa lahat ng ito. Normal ba na makabenta ng ganito karami sa isang iglap lang? O baka naman may kakaiba sa maitlok namin? O baka may kakaiba sa kanya? Ngunit ang pangangailangan at ang pangako ng malaking kita ay mas nanay. Sa huli, napadesisyonan naming paabidyan ang order ni Senyora Isabela. Nagmamadali kaming nagluto pa ng karadagang balut. Si Manang Rosa, ang aming tagaluto, ay nagtataka rin sa biglaang pagdami ng order. Mabilis naming inihanda ang 20 kahon ng itlog at isinakay sa truck. Habang isinasara ni Kuya Marco ang likod ng truck, lumapit sa amin si Lola Elia. Ang kanyang mukha ay seryoso. Marco, Maya, mag-ingat kayo ng mabuti. Pagkatapos ninyong may hatid yan, umuwi na kayo kagad. Huwag na kayong tatambay pa doon. Pakiramdam ko, may hindi tama sa lugar na yan. Tumango kami ni Kuya Marco. Opo, Lola. Uwi po kami agad. Muli naming tinaha ang daan patungo sa kabilang barangay. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang sikat ng araw ay papalubaw na at ang kalangitan ay nag-agaw na ang kulay kahel at madilim na asul. Ang mapuno sa gilid ng daan ay tila nagiging maanino na nagbabantay sa aming pagdaan. Ang katahimikan sa loob ng truck ay mas mabigat kaysa kanina. Wala ng biruan, wala ng kwentuhan. Tanging ang tunok lang ng makina at ang mabilis na tibok ng aking puso ang aking naririnig. Ang dapat sanay magandang balita tungkol sa aming benta ay nabahiran ng takot at pagdududa. Habang dahan-dahang nilalamon ng dilim ang aming dinaraanan, hindi ko maiwasang isipin, ito ba ay swerte? O isa itong pain na dahan-dahan kaming hinihila palapit sa isang panganib na hindi pa namin nakikita? Ang mga tanong na iyon ay sumasabay sa paikot ng magulong ng truck papunta sa tindahan ni Senyora Isabela, kung saan naghihinta ang mga sagot na marahil ay hindi namin magugustuhang malaman. Pasapit namin sa tindahan ni Senyora Isabela, gabi na. Isang mahabang fluorescent na ilaw lang ang nagsisilbing liwanag sa harap ng kanyang tindahan na lumilihan ng makakaibang anino sa paligid. May ilang matao na nakapila, ngunit ang nakapagtataka, lahat sila ay tahimik. Walang nakusap, walang nakbibiruan. Tila sila ay mga estatwa na naghihintay lang ng kanilang pagkakataon. Bago pa kami bumaba ng truck, pinanot muna namin ang eksena. Isang lalaking magsasaka ang lumapit sa kanya. Ngumiti si Senyora Isabela. Mang Lito, naparito ka. Alam kong paborito ng bunso mo ang Pinoy. Dalhin mo na itong 10 piraso. Sige na, at nang makauwi ka na sa iyong mag-ina. Ang lalaki, na tinawag niyang Mang Lito, ay hindi sumagot. Tumingin lang ito sa kanya na may blankong ekspresyon. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Kinuha niya ang 10 itlog, nagabot ng bayad, at umalis na parang isang robot na sumusunod sa utos. Nakatinginan kami ni Kuya Marco sa loob ng truck. Paano niya nalaman ang pangalan ng laki at bakit ganun kumilos ang bumibili? Parang wala sa sarili. Sunod namang lumapit ang isang grupo ng mga kabataang lalaki. Oh, mabinata. Hating gabi na, saan ang punta ninyo? Daanan niyo muna itong balot ko. Tikli 5 kayo. Perpekto iyan para pampainit ng tiyan. Ang mga binata, na kanina lang ay nagtatawanan habang papalapit, ay biglang natahimik. Isa-isa silang tumango, kumuhang tig-5 balot, nagbayat, at umalis ng walang imik. Ramdam ko ang panlalamig ng aking makamay. Ito ay hindi normal. Hindi ito ordinaryong pagbebenta. Bumaba na kami ng truck. Dala ang isang pakiramdam na hindi ko gusto. Sinalubong kami ni Senyora Isabela na may napakatamis na ngiti na parabang wala siyang ginagawang kakaiba. Mabutit dumating na kayo, Marco, Maya, nakita niyo ba? Sabi ko naman sa inyo, ubos agad ang paninda ko.
Habang nagbubuhat kami nga gahon papasok sa kanyang tindahan, napatingin ako sa kabilang kalsada. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, sa gitnang kadiliman, nakita ko ang isang pamilyar na anino, si Elena. Nakatayo lang siya roon, hindi gumagalaw, isang madilim na figura na nakatiti sa amin. O mas tamang sabihin, nakatiti kay Senyora Isabela. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang baga na nagliliyap sa gitnang gabi. Naramdaman ko ang pagtaas ng aking mga balahibo. Pumasok sina Kuya Rico at Kuya Ben dala ang mga huling kahon. Ngumiti si Senyora Isabella sa kanila. Rico, dahan-dahan lang, baka may mabasag. At ikaw naman Ben, diyan mo na lang ilapak sa tabi ko ang kahon na iyan. Sabay na natigilan sina Kuya Rico at Kuya Ben. Nakatinginan sila, puno ang pagtataka ang kanilang mga mukha. Tumingin sila kay Kuya Marco na parabang nagtatanong, paano? Paano nalaman ng babaeng ito ang kanilang nga pangalan gayo ngayon lang sila nakita? Medjing si Kuya Marco ay hindi na rin mapakali. Dito na ako naglakas enehelub. Senyora Isabella, paano niyo po nalaman ang mapangalan namin? Pati po ang pangalan ni na Kuya Rico at Kuya Ben? At ang mapangalan ng lahat ng bumibili sa inyo? Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang malabi. Isang tawang maganda pakinggan, ngunit may dalang kilabot. Ganyan lang talaga kapag pala kaibigan ka, Maya. Madali akong makatanda ng pangalan. At sa maliit na baryong tulad nito, mabilis kumalat ang mga pangalan. Huwag mo nang intindihin iyon. Ang mahalaga, malakas ang ating benta, hindi ba? Ang kanyang sagot ay tila makatwiran. Ngunit alam naming lahat na hindi iyon totoo. May isa pang huling eksena kaming nasaksiyan bago kami umalis. Isang magarang sasakyan ang huminto sa tapat. Isang lalaking mukhang mayaman ang bumaba. Miss, magandang gabi. Itatanong ko lang sana kung ito ba ang daan papuntang bayan? Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Hinarap siya ni Senyora Isabela. Ang kanyang mamata ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Bago ka magpatuloy sa iyong biyahe, Gino, bilhin mo muna itong isang buong kahon ng aking balut. Mainit-init pa, masarap, at siguradong magugustuhan mo. Nakita ko ang pakalito sa mukha ng lalaki. Hindi po ako bibili, magtatanong lang po. Pero bigla siyang natigilan sa pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng buhay. Tumingin siya sa kahon ng balut, pagkatapos ay kay Isabela. Oo nga pala, mukhang masarap nga. Sige, bilhin ko na ang isang kahon. Makano lahat? Bumili siya ng isang buong kahon na may mahigit 100 pirasong balut nang walang anumang pag-alinlangan. Sumakay siya muli sa kanyang sasakyan at umalis. Tulala kaming 4 na sumakay pabalik sa aming truck, walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong pahinga at ang malakas na kabok ng aking dibdib. Habang papalayo kami sa berdeng tindahan, muli kong sinulyapan ang anino sa ilalim ng puno. Nandun pa rin si Elena, isang tahimik na bantay sa gitna ng gabi. At sa sandaling iyon, alam ko na, ang kapangyarihan ni Senyora Isabela na mapasunod ay hindi galing sa isang ordinaryong tao. Ang kanyang mangiti ay isang maskara, ang kanyang tindahan ay isang bitak. At ang babaeng may paklat na kinatatakutan ng lahat, si Elena, ay hindi ang aming kaaway. Dahil ang tunay na halimaw ay ang babaeng nagbabentang ng balot sa ilalim ng mapanlinlang na liwanag ng buwan. Ang prangkinita namin mula kay Senyora Isabela ay malaki, ngunit hindi nito kayang bilhin ang kapayapaan ng aking isip. Sa gabing iyon, hindi ako dinalaw antok. Paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ang nga nangyari, ang mamata nga mataong tila wala sa sarili habang sumusunod sa utos ni Isabela. At ang anino ni Elena na nakmamasit mula sa kadiliman. Mayroong isang malaking panganib na nakapalibot sa amin. Nararamdaman ko iyon. Nararamdaman ko na ang aming pagpunta sa baryong iyon ay isang pagkakamali. Hating gabi na nang biglang basagin ang katahimikan ng isang malakas na kalabaw mula sa aming bubong. Hindi ito tuno ng puso o nga nalaglag na sanga. Ito ay mabigat. Parang may isang bagay na malaki ang lumapa sa aming yero. Napatayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan at naktalubong ako ng kumot. Halos hindi ako humihinga sa takot. Ilang sandali pa, kasunod ng kalabaw na iyon ay isang nakakakilabot na ingay mula sa likod bahay, mula sa aming nga kulungan ng manok. Hindi ito ordinaryong putak. Ito ay isang sabay-sabay na sigawng takot, ng sakit, ng daan-daang manok na sinasalakay. Biglang bumukas ang ilaw sa sala. Narinig ko ang mabilis na mga yabag. Kumatok si Kuya Marco sa aking pinto. Maya, huwag kang lalabas ng kwarto mo. Ano man ang mangyari, manatili ka lang diyan. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko sina Kuya Marco, Kuya Rico at Kuya Ben sa sala. Bawat isa ay may hawa na ita. Ang kanilang mamuha ay puno ng tensyon.
Lumabas si Lola Elia mula sa kanyang silid, balot ng takot ang kanyang mukha. Maiho, huwag na kayong lumabas. Baka may armas ang maiyon. Delikado. Kailangan po naming tingnan, Lola. Ang mamano natin. Sagot ni Kuya Marco. Ang kanyang boses ay matataas sa kabila ng panganib. Dahan-dahan silang lumabas sa pintuan sa likod. Tanglaw ang kanilang ma-flashlight. Naiwan kaming dalawa ni Lola Elia sa loop, makayakap sa takot. Pinakikingan ang nga tuno mula sa labas. Ang ingay nga mga manok ay unti-unting humihina hanggang sa napalitan ito ang isang nakabibinging katahimikan. Mas lalo akong kinabahan. Pagkaraan ilang minuto na tila isang oras ang haba, bumalik sila. Ang kanilang nga damit ay may mga mansa ng dugo. Ang kanilang nga mukha ay maputla at ang kanilang nga mata ay nanlalaki sa takot. Ano nangyari? Tanong ni Lola Elia na nangingini ang boses. Hindi nagsalita si Kuya Marco. Itinaas niya lang ang kanyang kamay. Hawak niya ang isang pirasong tela. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ibabaw ng aming mesa. Sa loob nito ay may ilang mahahabang hiblang ng buho. Buho na itim, makapal, at tila hindi galing sa isang ordinaryong tao. Ang daming patay sa mga manok natin, Lola. Halos kalahating laman ng isang kulungan. At hindi lang sila pinatay, para silang pinakpira-piraso. Tinanggalan ng lamang loop. Ang boses ni Kuya Rico ay nanginginig habang nasasalita. Narinig namin ang pagbukas ng pinto kang warto ni Lolo Kiko. Nagising din pala siya sa ingay. Lumapit siya sa amin. Kinukusot pa ang kanyang mamata. Anong kaguluhan ito? Bakit gising pa kayong lahat? Napansin niya ang buho na nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Biglang nabago ang isura ni Lolo. Ang kanyang dating masayahing mukha ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon na ngayon ko lang nakita. Hinawakan niya ang buhok at tiningnan ito sa ilalim ng ilaw. Hindi ito gawa ng aso, ng ahas, o kahit anong mabangis na hayop sa gubat. Mahinang sabi niya, ngunit malinaw. Hindi rin ito gawa ng simpleng magnanakaw. Tumingin siya sa aming lahat. Ang kanyang mamata ay tila nakakakita ng isang bagay mula sa malayong nakaraan. Noong bata pa ako, sa dati naming bayan, may isang nilalang na gumagala tuwing gabi. Pumapatay ng mga alagang hayop. Kinukuha ang puso at atay, at iniiwang gutay-gutay ang katawan. At sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, laging may naiwan na ganitong klaseng ng buhok, mahaba itim at matigas. Manananggal, bulong ni Lola Elia, at niyakap ako ng mahigpit, tumango si Lolo Kiko. Oh Elia, ang manananggal. Isang aswang na kayang hatiin ang kanyang katawan at paliparin ang kalahati para maganap ng biktima. Ang salitang iyon, manananggal. Dati, isa lang itong kwento para sa akin. Isang panakot ng matatanda para hindi na kami maglaro sa labas kapag gabi. Ngunit sa sandaling iyon, ang kwento ay naging totoo. Ang halimaw ay wala na sa mga libro, wala na sa mga bulungan. Ito ay totoo at nasa aming bakuran na. Ang nilalang na sumalakay sa aming nga manok ay ang parehong nilalang na pumatay sa magsasaka sa kabilang baryo. At kung nagawa niya iyon sa isang tao, ano ang makakapigil sa kanya na kami naman ang isunod? Sinundan niya kami pauwi. Ang panganib ay hindi na namin iniwan sa tindahan ni Senyora Isabela. Dinala namin ito sa aming tahanan. Sa gabing iyon, walang nakatulog sa aming pamilya. Bawat isa sa amin ay nagbabantay, naghihintay, alam na sa labas ng nga bintana. Sa gitna ng kadiliman ay may isang halimaw na nag-aabang. At alam ko na simula sa gabing iyon, ang aming buhay ay hindi na kailanman magiging simple at payapa muli. Kinabukasan, ang amoy ng patayan ang sumalubong sa amin. Ang dating masiglang huningang manok ay napalitan ng isang malagim na katahimikan. Tinulungan ko si Kuya Marco na ilibing ang mawalang buhay na katawan ng aming nga alaga. Bawat palan ng lupa na aking ibinabaon ay tila isang bigat sa aking dibdib. Ang aming kabuhayan ay nabawasan. Ngunit ang mas matindi ay ang takot na nanuot na sa aming nga puso. Nasa kalagitnaan kami ng paglilipit ng isang sasakyan ng barangay ang pumarada sa aming tapat. Bumaba ang dalawang tanod, Edka sa Manila, si Elena. Ang kanyang damit ay may matuyo ng putik at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Pasensya na po sa abala, pambungat ng isa sa mga tanod kay Lola Elia. Kailangan lang po naming makausap itong si Elena. May ilang residente po kasi ang nagreklamo. Nakita raw po siyang naglalakat malapit sa palayan kagabi. Kasabaying oras ng pag-atake sa inyong nga manok. Ang lahat ng mata ay napunta kay Elena. Nanatili siyang tahimik. Ngunit ang kanyang nga mata ay nagapoy sa galit. Hindi sa amin kundi sa matanod na nagdala sa kanya run. Bago pa man makapagsalita si Lola, humakbang si Kuya Marco sa pagitan nila. Taka muna. Hepe,
Impossible pong siya ang may gawa nito. Nakita niyo ba kung paano sinira ang aming makulungan? Kahit 10 tao pa ang magtulungan, mahihirapan silang gawin iyon. At isa pa, para saan? Ano ang makukuha niya sa pagpatay sa aming mamanok? Nag-isip ang mga tanot. Tama si Kuya Marco. Walang ebidensya. Puro sabi-sabi lang. Dahil doon, pinakawalan nila si Elena na may isang babala. Sige na, umalis ka na. Pero sa susunod na may mangyaring ganito, ikaw ang una naming babalikan. Walang salitang umalis si Elena. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, sumulyap siya kay Kuya Marco. Isang sulyap na hindi ko mabasa. Mayroon itong bahid ng pasasalamat, ngunit mayroon ding isang uring ang babala. Matapos ang insidenteng iyon, tumawag na naman si Senyora Isabela. Tila hindi apektado ang nangyayari sa paligid, umorder na naman siya ang isa pang malaking delivery. Dito na nagdesisyon si Lolo Kiko. Sasama ako sa inyo. Gusto ko ang makilala yang si Isabela. Gusto kong makita kung anong klaseng tao ang kayang makbenta na napakaraming itlog sa isang lugar na pinamumugaran ng aswang. Nagulat kami sa desisyon ni Lolo. Maging si Lola Elia ay naktaka, ngunit sa huli ay nagdesisyon na rin siyang sumama. Kung sasama ka, Kiko, sasama rin ako. Baka mamaya kung ano na namang katangan ang gawin mo doon. Kaya sa aming pag-aalis, apat na kami sa loob ng truck. Ang biyahe ay tahimik. Si Lolo ay seryosong nakatingin sa daan, habang si Lola naman ay palingalinga, tila sinusuri ang bawat sulok ng lugar. Pagdating namin sa berdeng tindahan, masaya kaming sinalubong ni Senyora Isabela. Ang kanyang ganda ay tila mas nakakasilaw pa sa liwanag ng araw. Oh, kayo po pala. Isang karangalan na mabisita ninyo ang aking munting tindahan. Ako po si Isabela. Sabi niya sabay lahat na kamay kina Lolo at Lola. Ngunit si Lolo Kiko ay hindi gumalo. Nakatitik lang siya kay Isabela. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mata ay nanlalaki, punong hindi makapaniwalang pagtataka. Kiko, ano ba? Huwag mo namang titigan ang bata ng ganyan. Nakakahiya, sita sa kanya ni Lola Elia. Hindi pinansin ni Lolo ang sinabi ni Lola. Dahan-dahan siyang lumapit kay Isabela. Tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha. Hindi ito maari. Ikaw si Bella? Mahinang tanong ni Lolo. Nanginginig ang kanyang boses. Ang ngiti sa mukha ni Isabela ay bahagyang naglaho, ngunit mabilis din itong bumalik. Pasensya na po, Lolo. Nagkakamali po yata kayo. Isabela po ang pangalan ko. Hindi! Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ni Lolo na ikinagulat naming lahat. Kilalang kilala kita. Ang mukhang iyan. Ikaw si Arabella, ang una kong pag-ibig. Ang nobya ko bago ko makilala si Elia. Pero, paano? 50 taon na ang lumipas. Dapat kasing tanda na kita. Bakit parang hindi ka tumanda ni isang araw? Natigilan ang mundo ko. Si Kuya Marco ay napanganga. Si Lola Elia, na kanina ay naguguluhan, ay biglang nanlaki ang mga mata. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang emosyon. Mula sa gulat, pagdududa, hanggang sa matinding selos. Lumapit siya kay Lolo Kiko at gamit ang buong lakas ng kanyang boses, sumigaw siya malapit sa tanga nito. Ano? Nobia? Francisco? Anong kalokohan ito? Kaya pala gustong-gusto mong sumama dahil dito mo pala ako dadalhin sa bahay engkrida mo? Ang dating nakakatakot na misteryo ay biglang naging isang eksena ng away mag-asawa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang mas malaking katotohanan ang lumutang. Ang babaeng aming kaharap, ang babaeng kaya magbentang libo-libong itlog sa isang araw, ang babaeng pinaghihinalaan naming isang manananggal ay ang dating kasintahan ng aking lolo, isang babae na tila nilabanan ang paglipas ng panahon. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang halimaw na gumagala sa gabi ay hindi lang isang estranghero. Ito ay may koneksyon sa aming pamilya, isang multo mula sa nakaraan ni lolo na bumalik para maningil. At kami ay nasa gitnang lahat ng ito. Ang biyahe pauwi mula sa tindahan ni Isabela ay ang pinakamainggay at pinakakabihabihaning biyahe na naranasan ko. Si Lola Elia ay walang tigil sa paksiga at paglilita niya kay Lolo Kiko. Sinungaling ka, Francisco. Sabi mo negosyo lang ang pupuntahan natin. Iyon pala ay dadalhin mo ako sa pugat ng dati mong kalaguyo. At anong klasang babay iyon? Hindi man lang kumulubot ang balat. Tiyak na kampon iyon ng demonyo. Si Lolo Kiko naman dahil sa kanyang kapansanan sa pandinig ay iba ang naunawaan. Ano Elia? Ang balat niya ay makinis at walang kulugo. Abay maganda nga iyon. Dapat ganyan din ang balat mo. Lalo lang nakinit ang ulo ni Lola. Ang kanyang pamaypay ay walang tigil sa pagampas sa braso ni Lolo.
Habang kami ni Kuya Marco ay tahimik lang sa unahan, parehong tulala at iniisip ang katotohanan ng aming nalaman, na ang magandang si Isabela ay ang 50 taon nang nakalipas na kasintahan ng aming lolo. Pagdating sa bahay, ipinatawa kami ni Lola Elia sa sala. Ang kanyang muha ay seryosong seryoso. Simula sa araw na ito, ayoko na makita pa kayong ma-deliver ng ilaw sa babaeng iyon. Maliwanag ba? May masama akong kutop sa kanya. Ang hindi pagtanda ay hindi norma. Baka isa siyang mangkukulam na gustong kunin ang kaluluwang lolo ninyo. Isinusumpa ko, sa oras na suwayin ninyo ako, palalayasin ko kayong lahat. Ang kanyang banta ay tumatak sa aming isipan. Sa sumunod na araw, hindi nga kami nag-deliver. Ngunit ramdam namin ang epekto nito. Walang pumasok na malaking kita. Si Kuya Marco ay balisa. Lumapit siya sa akin habang nagpapakain kaming manok. Maya, paano na ito? Malaki ang nawawala sa atin. Kailangan kong mapadala ng pera sa probinsya para sa paaral ng kapatid ko. Ang kita mula kay Isabela ang inaasahan ko. Naintindihan ko ang kanyang punto. Maging ako ay nanghihinayang. Ang perang iyon ay malaking tulong para sa pagpapalago aming farm. Dahil sa pangangailangan, gumawa kami ng isang mapanganib na desisyon. Lihim kaming mag-deliver. Sa hapon, habang natutulog si Lola Elia at abala si Lolo Kiko sa kanyang manok na panabong, mabilis naming isinakay sa truk ang 10 kahon ng itlog. Ang bawat galaw namin ay maingat. Ang bawat tunok ay tila isang malakas na ingay na maaring gumising kay Lola. Ginugwilty ako, ngunit isiniksik ko sa isip ko na para rin ito sa pamilya. Nang makalayo na kami sa bahay, doon lang kami nakahinga ng maluwag, ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lang. Habang tinatahak namin ang daan patungo sa kabilang baryo, natanaw namin si Elena na naglalakad sa gilid ng kalsada. Sa pagkakataong ito, kusa kong sinabi kay Kuya Marco na ihinto ang sasakyan. Bumaba kaming dalawa para kausapin siya. Hindi na siya kasing sungit tulad ng dati. Marahil ay dahil sa pagtatanggol sa kanya ni Kuya Marco kahapon. Papunta na naman kayo doon. Tanong niya. Ang kanyang gamata ay nakatingin sa papalubok na araw. Oh, kailangan lang. Mabilis lang kami, sagot ni Kuya Marco. Tumingin siya sa amin ng seryoso. Ang kanyang mamata na may peklat ay tila may gustong sabihin na higit pa sa masalita. Isang masamang ideya ang magbiyahe sa daan na ito kapag madilim na. Bakit? Ano ba ang dapat naming katakutan? At ano ba talaga ang ginagawa mo dito, Elena? Bakit palagi kang nasa paligid ng tindahan ni Isabela? Tanong ko, hindi ko na napigilan ang aking kuryosidad. Nag-atubili siya saglit na parabang tinitimbang kung dapat ba niya kaming pagkatiwalaan. Mayroon akong misyon dito, isang personal na misyon. Ang masasabi ko lang sa inyo, ang babaeng tinatawag ninyong Isabela ay hindi isang ordinaryong tao, mapanganib siya. Ang kanyang lakas ay nasa kadiliman. Kung ako sa inyo, pagkatapos ninyong may hatid iyan, umuwi na kayo agad. Huwag na huwag ninyong hayang abutan kayo ng gabi sa daan. Tandaan ninyo sana ang payo ko. Pagkasabi niya nun, hindi na siya naghintay ng aming sagot. Tinalikuran niya kami at lumakat papasok sa isang maliit na daan patungo sa kakahuyan at sa isang iglap, naglaho siya sa aming paningin. Naiwan kaming dalawa ni Kuya Marco sa gitna ng kalsada habang ang araw ay patuloy sa paglubog. Ang kanyang masalita ay umaling-aungaw sa aming isipan, isang babala na nagpapatindi ng aming mabalahibo. Takot ang nagsimulang gumapang sa aking puso, ngunit nandun na kami. Ang desisyon ay nagawa na. Ang maitlog ay kailangang may hatid. Nagpatuloy kami sa aming biyahe. Mas mabilis na ngayon ang takbo ng truck. Hinahabol ang natitirang liwanag. Ngunit alam ko sa aking sarili, maling-mali ang aming ginawa. Dapat ay nakinig kami kay Lola. Dapat ay nakinig kami kay Elena. Dahil ang pagsuway naming iyon ay ang magiging tiket namin patungo sa isang karanasan na hinding-hindi na namin malilimutan, isang gabing lagim na susubok sa aming katatagan at maglalagay sa amin sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mabilis naming naihatid ang maitlog kay Senyora Isabela. Hindi na kami naktagal pa. Kinuha lang namin ang bayat at agad na umalis. Ngunit huli na ang lahat. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang kapaligiran ay kinain ng kadiliman. Ang tanging liwanag na aming kasama ay ang aandap-andap na ilaw mula sa aming luma at munting truck. Ang bawat anino ang puno ay tila isang halimaw na nag-abang. Ang bawat kaluskos ay tila isang banta. Ang babala ni Elena ay umulit-ulit sa aking isipan. Huwag kayong maklalakbay sa rangkapah kabina. Habang binabagtas namin ang isang madilim at masukal na bahagi ng daan, bigla na lang yumani ng malakas ang aming sasakyan. Isang nakabibinging kalabok ang narinig namin mula sa bubong, na parabang may isang damuhalang bagay na biglang lumapak dito.
Ano yon? Sigaw ni Kuya Marco. Habang pilit na kinokontrol ang manibela na ngayon ay bumawagaywe. Ang truck ay tila isang laruan na pinipitpit ng isang higante. Kasunot ng kalabog ay isang tunog na hinding-hindi ko malilimutan. Ang tunog ng bakal na pinupunit. Ang bubong ng eming truck ay unti-unting sinisira. Ang nilalang anuman ito ay pilit na pumapasok. Nasisigaw ako sa takot habang iniwasan ni Kuya Marco ang mga puno sa gilid ng daan. Iwinawasiwas niya ang truck sa pag-asang mahuhulog ang kung anumang nasa ibabaw nito, ngunit tila mas lalo lang itong kumapit. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking puno nga akasya ang biglang sumulpot sa aming harapan. Maya, iyon na lang ang huling narinig kong isinigaw ni Kuya Marco bago kami bumangga. Ang tunog ng yuping bakal, nabasa na salamin, at ang biglang pahinto ng lahat ay ang sumunod na nangyari. Nang imulat ko ang aking mamata, amoy dugo at gasolina ang aking nalanghap. Ang aking noo ay may maalim na sugat at dumadaloy ang mainit na likido sa aking muka. Nakita ko si Kuya Marco na nakasupsop sa manibela, umungo sa sakit. Patay na ang makina ng truck at kami ay biyak sa loob ng aming sariling sasakyan. Doon, sa harap ng aming basak na salamin, sa ibabaw ng yuping hood ng aming truck, lumapa ang nilalang. Ang mahinang ilaw ng aming sasakyan ang nagsilbing tanglaw sa kanya. Hindi namin makita ang mukha. Ito ay natatakpan ng napakahaba at makapal na itim na buho. Ngunit nakita namin ang kanyang nga payat na braso na may matutulis na kuko. Makukong bumaon sa baka nga aming sasakyan. Sinimulan niyang pahampasin ang salamin sa aming harapan. Bawat hampas ay lumilika ng mabita na tila isang malaking gagamba na gumagapang palapit sa amin. Sumisigaw kami, tinutulak ang aming masarili palayo, ngunit wala na kaming mapupuntahan. Ito na ang aming katapusan. Ngunit nang akmang babasagin na nito ng tuluyan ang salamin, isang matinis na tunog ang hagupit ang pumunit sa katahimikan ng gabi na sinundan ng isang nakakakilabot na sigaw mula sa halimaw. Mula sa gilid ng daan, isang anino ang lumabas, si Elena. Hawak niya ang isang mahabang latigo na yari sa itim na bagay, isang buntot pagi, muli niyang inihagupit ang latigo. Sa bawat tama nito sa balat ng halimaw, umuusok ito at naglalabas ng tunog na parang pinipritong karne. Ang halimaw ay bumaba mula sa truck at sinugot si Elena. Mabilis ito at malakas, ngunit si Elena ay sanay sa pakikipaglaban. Umilag siya sa mga atake nito habang walang tigil na inihagupit ang kanyang latigo. Nakita ni Kuya Marco ang nangyayari. Kahit na may sugat at nahihilo, pilit siyang kumilos. Maya, yung asin. Nasaan yung asin? Naalala niya ang isang sakong magaspang na asin na lagi naming dala sa likod ng upuan. Kahit hirap, inabot ko ito at ibinigay sa kanya. Pilit na binuksan ni Kuya Marco ang kanyang pinto at gamit ang lahat ng kanyang lakas, isinaboy niya ang isang dakot ng asin sa halimaw. Ang epekto nito ay mas malala pa kaysa sa latigo. Ang halimaw ay umunggol sa matinding sakit. Ang mapatan ng katawan nito na natalsikan ng asin ay nagliliyap at umuusok ng todo. Sa unang pagkakataon, nakita namin itong umatras. Ang kombinasyon ng latigo ni Elena at ng asin ay hindi nito makaya. Sa huling pagkakataon, tumingala ito. At mula sa likod nito ay may lumabas na dambuhalang mga pakpak na parang sa paniki. Doon namin nalaman, isa nga itong manananggal. Sa isang malakas na pagaspas, lumipat ito paitaas. Dala ang isang sigaw na puno ng galit at pagbabanta at naglaho sa kadiliman ng gabi. Ang katahimikan na bumalot sa amin ay mas nakakatakot pa kaysa sa ingay ng labanan. Si Elena, hingal na hingal, ay lumapit sa amin. Sugatan kami, wasak ang aming sasakyan, ngunit buhay. Nakaligtas kami. Ngunit habang tinutulungan kami ni Elena na makalabas sa truck, alam ko na ang gabing ito ay isang simula pa lamang. Ang babaeng dati naming pinagdudahan at kinatatakutan ay ang siyang nagligtas sa aming buhay. At ang halimaw na bumalik mula sa nakaraan ng aking lolo ay hindi titigil hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang gusto. Ang laban para sa aming buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang paglalakat namin pauwi ay tila isang prosesyon ngang sugatan. Si Kuya Marco, kahit na may sariling sugat, ay inaalalayan ako. Si Elena naman ay tahimik na naglalakat sa aming unahan. Ang kanyang likod ay tuwid na parabang hindi siya natinak sa pakikipaglaban. Ang tanging ilaw namin ay ang buwan na sumisilip sa maulap. Ang katahimikan ng gabi ay mas nakakatakot na ngayon dahil alam na namin kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa mga anino nito. Pagdating namin sa tarangkahan ng aming bahay, bumukas agad ang pinto. Si Lola Elia at Lolo Kiko ay naghihintay hindi mapakali sa pag-aalala. Nang makita nila ang aming kalagayan, ang aming madamit na punong dugo at ang aming nga sugat, si Lola ay napasigaw at agad kaming dinaluhan. Diyos ko po, anong nangyari sa inyo?
Marco, Maya, bakit kayo duguan? Saan ang truck? Nasaan si Ben? Si Ben ay naiwan sa bahay para tumulong sa mga gawain. Habang ginagamot ni Lola Elia ang aming masugat sa sala, pumasok si Elena. Sa una, masama ang tingin sa kanya ni Lola. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Siya ba ang may kagagawa nito sa inyo? Agad na sumagot si Kuya Marco. Lola, huwag po. Siya po ang nagligtas sa amin. Kung hindi po dahil kay Elena, baka hindi niyo na kami nakita ngayong gabi. Natigilan si Lola at napatingin kay Elena. Sa pagkakataong ito, may halong pagtataka na. Dahan-dahan naming ikinuwento ang lahat. Ang pag-atake, ang halimaw sa bubong, ang pagbanggang ng truck, ang buhok na tumatakip sa mukha ng halimaw. Si Lolo Kiko. Napilit na inunawa ang aming sinasabi sa pamamagitan ng pagbabasa sa aming malabi ay tumatango-tango. Ang kanyang mukha ay nakpapakita ng matinding galit. Sinabi ko na sa inyo, manananggal. Dumating na ang oras na ang lahat ng mata ay napunta kay Elena na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Sino ka ba talaga, Elena? Tanong ko, ang aking boses ay mahina at nanginginig pa. At paano mo nalaman na mapapahama kami? Bakit mo kami tinulungan? Tumingin siya sa aming lahat at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kalungkutan sa kanyang mamata, isang kalungkutan na kasing lalim ng kanyang paklat. Ana ako nga isang albularyo, panimula niya. Ang aking ama ang dating tagapagtanggol ngang aming bayan laban sa manilalang ng dilim. Mula pa kabata, sinanay niya ako sa mga orasyon sa paggamit ng mga sandatang panlaban sa mga aswang. Ngunit hindi naging sapat ang lahat ng iyon. 15 taon ako noon nang salakayin kami sa aming sariling tahanan. Ang halimaw na umatake sa inyo kanina. Ang puntirya niya ay ang aking ina, na noon ay buntis sa aking kapatid. Lumaban ang aking ama, ngunit ang halimaw ay tuso at napakalakas. Sa aking harapan, walang awa niyang pinaslang ang aking ina. Ang kanyang boses ay nanginig. Hinawakan niya ang paklat sa kanyang mukha. Sinubukan kong tumulong. Kinuha ko ang buntot pag ginasagrado sa aming pamilya. Ngunit ako'y isang paslit lamang na punong galit. Nahuli niya ako. At bago siya tuluyang umalis, ginamit niya ang kanyang matutulis na kuko para iwan ang markang ito sa aking mukha. Isang paalala. Sabi niya na hindi ko siya matatalo. Mula noon, ipinangako ko sa puntot ng aking ina na hahanapin ko siya. Itinuan ko ang aking buhay sa pag-aral ng lahat ng itinuro ng aking ama. Ang misyon ko sa buhay ay ang mahanap siya at wakasan ang kanyang kasamaan. Kaya pala palagi kang nakmamasit. Bulong ni Kuya Marco. Hinahanap mo siya. Tumango si Elena. Ilang taon ko na siyang sinusundan. Nakpapalit-palit siyang lugar ng pangalan. At ngayon, dinala siyang tadhana dito. Sino siya? Sino ang halimaw na iyon? Tanong ko. Kahit nasa, tingin ko ay alam ko na ang sagot. Tumingin si Elena ng diretso kay Lolo Kiko na kanina patahimik na nakikinig. Isang halimaw na kilalang-kilala ninyo, Lolo. Ang manananggal na pumatay sa aking ina, na sumugat sa aking mukha, at sumalakay sa iyong mga apo, ay ang babaeng nagpapakilalang si Senyora Isabela, o sa pangalan na mas pamilyar sa inyo. Arabella, ang pangalan ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng aming sala. Si Lolo Kiko ay napasandal sa kanyang upuan, hindi makapaniwala. Ngunit hindi pa doon natapos si Elena. Idinagdag niya, at ang isa pang bagay, Lolo, ang iyong pakabingi. Sa tingin ko, hindi iyan dulot ng katandaan. Ang nga nilalang na tulad niya ay may kapangyarihan ding mangkulam. Posibleng isinumpa ka niya pakatapos mo siyang iwan. Isang sumpa para dahan-dahan kang mawalan kang pandinik, para hindi mo marinig ang gababala, para hindi mo marinig ang papalapit na panganib, para hindi mo marinig ang masigaw na iyong pamilya kapasilana. Ang kanyang binalikan, ang huling masalita ni Elena ay tila isang punyal na sumaksa sa puso ng aming pamilya. Ang lahat ng hiwaga ay nabigyan ng kasagutan. Ang magandang si Isabela ay isang halimaw na may personal na galit sa aming lolo. Ang mapak-atake ay hindi basta-basta. Ito ay isang uring ang paghiganti. At ngayon, hindi na lang ito misyon ni Elena. Laban na naming lahat ito. Laban para sa buhay ng aming pamilya. Hindi na kami natulog sa gabing iyon. Ang aming bahay ay naging isang kuta. Isinarado namin ang lahat ng bintana at hinarangan ng mabibigat na kasangkapan. Nagtulos si Kuya Marco at Kuya Rico ng matutulis na kawayan sa paligid ng bahay, habang kami ni Lola Elia ay naghanda ng mga timbang ng tubig na may pinigang bawang at mga lalayan na puno ng asin. Si Elena ang aming naging commander, itinuturo sa amin kung saan ilalagay ang mga depensa. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Si Lolo Kiko naman ay tahimik na hinasa ang kanyang lumang ngunit matalas pa ring ita.
Naghihintay kami, alam naming babalik siya, at hindi nga kami nakamali. Sa kalaliman ng gabi, isang boses ang nagsimulang umalingaw sa paligid, isang boses na tila nanggagaling sa hangin. Boses ni Isabela, ngunit mas malambing, mas mapangakit. Marco! Marco! Pamangkin ko, halika sa akin. Huwa mo silang pakinggan. Hindi ka nila naiintindihan, ngunit ako, naiintindihan kita. Kadugo kita, Marco. Halika na. Napahawak si Kuya Marco sa kanyang ulo at napasigaw sa sakit. Ang kanyang mamata ay tila nagibang ang kulay. Marco, labanan mo. Sigaw ni Elena. Lason ang kanyang nga salita. Huwag mong hahayaang pasukin niya ang iyong isipan. Pilit naming siyang kinakausap. Sinusubukang ibalik siya sa realidad. Ngunit habang ang lahat ng atensyon namin ay nakay Kuya Marco, ang tunay na atake ay nagmula sa ibang direksyon. Biglang nabasak ang salamin sa bintana ng aking kwarto. Mula sa nabasak na bintana, gumapang papasok ang maitim na hiblangang buhok. Gumagalaw na parang maahas na may sariling isip. Bago pa ako makasigaw, pumulupot ang maito sa aking baywang. Hila-hila ako nito palabas. Lola, Kuya Marco, tulong! Pilit akong kumapit sa sahig, sa paang lamesa, ngunit napakalakas nito. Naalala ko ang gunting na nasa aking bulsa. Kinuha ko ito at walang tigil na ginupit-gupit ang buhok na nakapulupot sa akin. Ngunit sa bawat hibla na aking napuputol, may dalawang bago na pumapalit. Tuluyan niya akong nahila palabas ng bintana. Bumaksak ako sa lupa. Ang aking katawan ay punong sakit. Nang marinig ni Kuya Marco ang aking sigaw, tila siya nagising mula sa pagkakatulala. Agad siyang tumakbo palabas, kasunod ang iba. Doon, sa liwanag ng buwan, nakita namin siya, si Isabela. Ngunit hindi na siya ang magandang babae na aming nakilala. Ang kalahating ang kanyang katawan mula baywang pababa ay nawawala. Sa kanyang likod ay may malalaking pakpak na parang sa paniki. Ang kanyang buho ay tila isang malaking alon ng kadiliman. At ang kanyang muha ay muha ng isang demonyo. Humarap siya kay Kuya Marco. Ang kanyang boses ngayon ay hindi na malambing, kundi isang garagal na tunok mula sa impyerno. Isang kang hangal, Marco. Dapat ay sumunod ka sa akin. Ang ama mo, si Fernando, ay kapatid ko. Isa siyang makapangyarihang tiktik. At ikaw, nasa dugo mo rin ang kadakilaan ng lahi natin. Ikaw ang aking pamangkin at dapat kang sumama sa akin. Si Kuya Marco ay natigilan. Ang kanyang mukha ay puno ng pakalito at hindi makapaniwala. Ngunit wala nang panahon para doon. Sumugot si Elena. Ang kanyang buntot pagi ay humahaginit sa hangin. At doon na nagsimula ang digmaan sa aming bakuran. Ang dating tahimik na gabi ay napuno ng sigaw, ng tunongang naglalabang bakal at ng maungong ang isang halimaw. Si Elena ang nanguna sa laban. Ang kanyang bawat hagupit ay nakiwan ng umusok na marka sa balat ni Isabela. Si Kuya Marco matapos makabawi sa pakabigla, ay kinuha ang pinakamalaking bayo nga asin at walang takot na isinaboy ito sa halimaw. Bawat butil nga asin na dumadapo kay Isabela ay tila asido na sumusunok sa kanyang balat. Sumisigaw siya sa sakit at galit. Hindi nakpahuli si Lola Elia. Dala ang isang timbangang tubig na may bawang, ibinuhos niya ito kay Isabela, na lalong nakpahina dito. Sina Kuya Rico at Ben naman ay matapang na sumusugod, dala ang kanilang mamatutulis na kawayan, pilit na sinusubukang saksakin ang mapakpak nito. Ngunit si Isabela ay isang makapangyarihang kalaban. Ginamit niya ang kanyang buhok para ipulupot at ihagis si Kuya Rico. Ang kanyang matutulis na kuko ay halos tumama sa lik ni Elena. At sa isang malakas na pagaspas ng kanyang pakpak, itinula niya palayo ang lahat. Akala namin ay katapusan na nang sumugot siya patungo sa akin. Ngunit isang anino ang humarang sa kanya. Si Lolo Kiko. Hawak ang kanyang itak. Sumugot siya na may tapang na hindi ko pa nakikita sa kanya. Yan ang para sa pananakit mo sa aking pamilya. Sigaw niya, sabay taga sa pakpak ng manananggal. Napasigaw si Isabela sa sakit. Ang pinagsama-samang lakas naming lahat ay unti-unting nagpapahina sa kanya. Ang asin, bawang, buntot pagi at matutulis na kawayan ay sabay-sabay na nakbibigay parusa sa kanyang katawan. Sa gitna ang kaguluhan, isa lang ang nasa isip naming lahat. Kailangan naming tapusin ito. Hindi na kami isang pamilya lang na nag-alagang manok. Sa gabing giyon, sa ilalim ng madilim na kalangitan, kami ay naging magamandirigma. At ang halimaw na bumalik mula sa nakaraan ay kailangang harapin ang kanyang katapusan. Ang halimaw na si Isabela ay sugatan at napapaligiran. Ang pinagsama-samang lakas ng aming pamilya na armado ng tapang at mga sandatang galing sa lupa at pananampalataya ay unti-unti siyang iginugupo.
Sa isang pagkakataon, habang abala siya sa paila sa mga tulos ni na Kuya Rico, kinuha ni Kuya Marco ang huling bayong ng asin at buong lakas na isinaboy ito ng diretso sa mukha ng manananggal. Napasigaw ito sa matinding sakit. Ang kanyang mamata ay tila nasusuno. Ito na ang pagkakataong aming hinihintay. Habang siya inabubulagan, mabilis na isinaksak ni na Kuya Rico at Kuya Ben ang kanilang makawayan sa dalawang pakpak nito. Ipinapako ito sa lupa. Hindi na siya makakalipat. Hindi na siya makakatakas. Sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, isang anino ang humakbang papalapit. Si Lolo Kiko. Ang kanyang mata ay nag-alap sa galit na tinipon sa loob ng 50 taon. Itinaas niya ang kanyang ita na kumikinang sa liwanag ng buwan. Para ito sa 50 taon katahimikan na ipinakait mo sa akin at para sa aking pamilya na sinubukan mong wasakin, Arabella. Sa isang malakas at tiyak na galaw, ibinaba niya ang itak. Ang ulo ng halimaw ay gumulong sa lupa, ang katawan ay bumagsak at ang sigawan ay napalitan ng katahimikan, ngunit hindi pa doon natapos. Ang katawang walang ulo ay nagsimulang magbago. Ang malahalimaw na anyo ay unti-unting bumalik sa pagiging isang tao hanggang sa ang nakahandusay na sa lupa ay ang napakagandang si Senyora Isabela. Idinilat niya ang kanyang mata at tumingin kay Lolo Kiko. May isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luhang itim na may kasamang dugo. Sa kanyang huling hininga, bumulong siya. Isinumpa kita, Kiko, dahil sa pagiwan mo sa akin at ang pamangkin ko, si Marco, dapat ay. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa pagsikat ng unang sina ng araw sa abotanaw, ang katawan ni Isabela ay nagsimulang matuyo. Sumigaw siya sa huling pagkakataon, isang sigaw na punong sakit at ang kanyang balat ay naging abo, tinatangay ngang malamig na hangin ng umaga. Tapos na, ang halimaw ay naglaho na. Nakatayo kaming lahat doon, sugatan, pagod at hindi makapaniwala sa aming tagumpay. Lumapit si Lola Elia kay Lolo at marahang hinawakan ang kanyang braso. Kiko, ayos ka lang? Tapos na ang lahat. Tumingin si Lolo Kiko sa kanya, ang kanyang mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Narinig kita, Elia. Narinig kitang malinaw na malinaw. Natigilan kaming lahat. Dahan-dahan akong lumapit. Lolo, naririnig niyo po kami? Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, nakita ko ang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit ito ay luhang kaligayahan. Oh, Apo, naririnig ko kayo. Naririnig ko ang boses mo. Naririnig ko ang lahat. Ang sumpa ay nabasag. Kasabay ng pagkamatay ni Isabela, bumali ang pandini ng aking lolo. Sa gitna ng aming sugat at pagod, nakayakapan kaming lahat. Umiyak sa tuwa. Ang bangungot ay natapos na. Sa gitna ng pagbubunyi, si Kuya Marco ay nanatiling tahimik. Ang masalita ni Isabela tungkol sa kanyang ama ay malinaw na bumabagabag sa kanya. Lumapit siya sa amin. Kailangan kong umuwi sa amin. Kailangan kong makausap si inay. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Tumayo si Elena na ngayon ay tapos na ang misyon. Sasamahan kita, Marco. Umalis silang dalawa kinabukasan. Ang sumunod na 3 araw ay ginugol namin sa paglilinis, pag-ayos ng mga nasira at pagilom ng aming masugat. Ang bahay ay naging mas masaya. Si Lolo Kiko ay tila isang bata na ngayon lang nakarinig ng matunok sa mundo. Ang simpleng huni ng ibon o ang tunok ng kumukulong tubig ay nagdudulot sa kanya ng labis na kaligayahan. Sa 3 araw, bumalik sila. Si Kuya Marco at si Elena. Sa itsura pa lang ni Kuya Marco, alam ko nang may dala siyang magandang balita. Inipon niya kami sa sala. Totoo, hindi ko tunay na ama ang kinilala kong tatay. Ngunit, hindi rin po ako anak ng kapatid ni Isabela. Nakamali siya ng akala. Ang tunay ko raw pong ama ay isang mabuting magsasaka na minahal ng aking ina matapos siyang tumakas mula sa kanyang pamilya nga aswang. Hindi po ako katulad nila. Isang malaking buntong hiningangang ginhawa ang pinakawalan naming lahat. Ang huling piraso ng bangungot ay tuluyan ng nawala. Ang kasamaan ay naglaho na kasama ngang abo ni Isabela. Ang sumpa ay nabasak. At ang aming pamilya ay muling nabuo. Mas matata kaysa dati. Si Kuya Marco at si Elena, na pinagbuklot ng isang madilim na nakaraan at isang matapang na laban, ay nakpasya na manatili sa amin. Ang aming simpleng buhay sa probinsya ay hindi na kailanman magiging pareho. Mayroon na itong mapaklat. Maalaala ng isang gabing puno ng lagim. Ngunit itinuro rin nito sa amin na sa gitna ng pinakamatinding kadiliman, ang pagkakaisa at pagmamahal ng isang pamilya ang pinakamalakas na sandata.
At sa bawat pagsikat ng bagong araw, ang tunog ng tawanan ni Lolo, ang boses ni Lola, at ang pag-asa ang isang bagong simula ang siyang pinakamalinaw at pinakamagandang musika sa lahat.